Napaiyak tuloy ako. Kumbaga, naiisip pa rin niya, Tatay Ray, yung kami. Oo, kumalag. Magandang hapon po sa ating lahat mga kabayan. Tayo ay napadpad dito sa Alaminos na wala sa plano po mga kabayan dahil nakatanggap po tayo ng masamang balita po right after sa live po natin kagabi mga kabayan. No, pinahinga lang ako ng konti pagkatapos mag-live. At naging topic pa natin kagabi mga kabay si Lola Elena and Tatay Ray. Alam ko mga kabay, marami nagmahal kay Lola Elena mga kabayan. Pumanaw na po siya kagabi. So nandito kami mga kabayan kasi confirm ko po kung ano po ang saktong nangyari. Kasi po ang sabi doon sa mensahe no ay wala na daw po si Lola Elena dahil ito ay nabundol o nabangga sa isang truck dahil alam naman po natin si Lola Elena talagang tumatakas or tinatakasan si Tatay Ray kapag nasa trabaho or hindi talaga nagpapapigil si Lola Elena kapag gusto niyang lumabas, lalabas po siya, di ba nga po? Ilang beses na napunta si Lola Elena kung saan-saan, minsan napunta pa sa ibang city, no, minsan natutulog doon sa barangay, minsan natutulog doon sa ospital. Kasi nga, syempre, hindi natin maiwasan o masisi si Lola Elena ay naging ulyanin na po mga kabayan. Yes, kagabi po, naging topic natin sa live natin kagabi. Then mga 1 hour lang po ata mga kabayan o wala pa, nakatanggap ako ng message na mula dito na inutusan ni Tatay Ray po mga kabayan para makapag-update sa atin, makapaghatid kung ano po ang nangyari dito ni Lola Elena mga kabayan. Kagabi daw ay nasa morgue si Lola Elena. So nandito tayo ngayon sa Alaminos. So pasensya na sa naging schedule natin sa Pampanga mga kabayan. No, ay gayak na rin po kami kahapon. At ngayon sana dahil sa ulan mga kabayan pero wala tayong magawa. Kaya pala mga kabayan, ang nangyari, inulan kami kahapon, nagayak kami, biglang bumuhos yung ulan, hindi kami natuloy. No, sabi ko bukas na lang, wag nating tumuloy kasi ang lakas ng ulan, mabasa yung mga kargamento natin dyan sa likod. Yun pala mga kabayan, hindi kami pinatuloy kasi may reason po pala. Ito po pala ang nagiging balita sa atin kagabi mga kabayan. Kaya siguro pinigilan tayo ng ulan. Huwag muna kayong umalis dahil kailangan kayo ni Lola Elena. So tara mga kabayan, puntahan natin. So ayan po mga kabayan, papasok na tayo ngayon dito sa kay Lola Elena. Titingnan natin kung nandyan yung labi ni Lola Elena mga kabayan. Ito na nga po yung sinasabi ko na lagi kong sinasabi ni Lola Elena, ni Tatay Ray. No, ito yung sinasabi ko mga kabayan na kinatatakutan ko na mangyari sa matanda po mga kabayan, na kapag laging nasa labas, kapag laging umaalis na walang kasama,
na hindi kasama si Tatay Ray. Pag lumalayas, minsan inaabot ng 2 araw, no, 1 araw, o doon makakatulog sa ibang lugar. Ito yung pinapangamba ko, no, kinatatakot ko na mangyari, na baka mabangga, mabundol, mahagip dyan sa mga sasakyan dahil kasada po yan. Siyempre malabo na ang mata, medyo bingi-bingi na, nag-uulyanin na, baka biglang ganun na mangyari. Ito na nga po mga kabayan, nangyari na nga po yung sinasabi ko ng paulit-ulit ilang beses, no, nangyari na nga po. So hindi natin alam yung nakabangga kung anong mangyari po. Hi po, Tay. Magandang hapon. Si Mang Christian wala eh. Ay, wala. Nasaan sila? Sa kwan. Namatay kasi si Bakit Rina eh. Opo, totoo na namatay si Lola Elina. Kailan lang po? Kagabi. Kagabi. Kaya sakto po pala yung balita sa amin kagabi na nasa morgue daw po. Oh. Ngayon, nasa morgue pa rin po si Lola Elina. Nandun pa nga. Ayun, saan si Tatay Ray? Tinuwag ng puso na kagabi. Ha? Kanina umaga eh. Umalis po kaninang umaga. So, saang hospital daw? Nandun na sa kwan. Sa pulinarya. Nandoon na po. Anong punerarya na pinuntahan po nila? Tanungan na lang sa... Pero uuwi po sila dito. Hindi ko lang alam. Nabanggit po ba ni Tatay Ray kung saan niya dadalhin si labi ni Lola Elina? Hindi rin po. Tanungan na lang sa kapitan. Saan kaya? Saan ba ang barangay? Dito sa San Vicente. So ayan po mga kabayan, akala natin kasi ang sabi ng nag-message sa akin ay kukunin daw po yung ang labi ni Lola Elena sa morgue kaninang umaga at dadalhin na daw po sa punerarya. So ngayon nandito tayo, no, siyempre malayo tayo mga kabayan, wala dito si Tatay Ray, walang tao yung bahay. At hindi ko alam kung anong hospital, hindi rin alam ni Tatay na sumalubong sa atin, hindi rin alam ni Tatay kung saang punerarya na dinala mga kabayan. So ang mangyari nito, magtanong na lang kami sa barangay or i-message namin ulit yung nag-message sa amin, baka alam niya kung saan si Tatay Ray para maituro sa amin, para makausap po natin si Tatay Ray. So ngayon, hanapin natin mga kabayan. Salamat po tayo. A few moments later. Hello po, Tatay Ray. Magandang hapon. So, mga kabayan, magandang hapon po. So, mga kabayan, hinahanap namin si Tatay Ray. Galing po kami doon sa kanila. So, ngayon, tinuro kami baka nasa punerarya, pati yung mga nag-message sa amin, nagbalita sa amin. Minisis na rin namin. Tapos, pupunta na sana kami ng barangay, mga kabayan, para alamin namin kung saan nakalagak yung labi ni Lola Elena po mga kabayan. Ngayon, paglabas po namin, hindi kalayuan doon sa kanto nila ni Tatay Ray. Lumabas po si Tatay Ray at nakita namin doon sa may tindahan. Tatay Ray, ano pong nangyari kay Lola Elena? Pinipigilan ko, madam. Noong 3 ng umaga, June 3. June 3, madam. Opo. Sabi niya, pupunta ako sa ospital at hihinga ako ng gamot. Yung lagi po niyang pinupuntahan po, Tatay Ray. Oo, Kung saan doon din po siya palagi natutulog noon. Oo, O tapos po, dito ka na lang at bibili ako ng gamot mo kako dahil may trabaho naman ako. Di nung nagpupumilit, sandali, kunin mo itong 200 para may pamasahe ka kako. hindi napigilan. Hindi ko na napigilan, madam. Nung gabi na, mga alas 8, nandyan na yung mga barangay Tanog. June 3 po nangyari yon ng umaga. Oo, madam. Tapos, umalis si si Lola Elena. Umalis ng umaga ng June 3. Opo. Sa alas 8 ng gabi, nadisgrasya na siya. Binalita po sa inyo. Oo, madam. Sinundo ako doon sa kubo. O tapos, ano nangyari?
Ang sabi nila nasa ospital na yung bangkay. Nagtuloy kami sa ospital. Nandoon nga talaga, pero hindi pa nababalsama. So, ibig sabihin, nung pagkabangga, Tatay Ray, on the spot, patay ka agad? Oo. Grabe ba yung pagkabangga? Ito madam, pumutok sa kanya. At saka dito. Nadali yung kamay at saka paa. Oo madam, at saka may tama dito sa ulo. Kasi nakatalikod daw, sabi nung driver. Pero madilim tatay. Nagpreno nga ako pero malapit kaya nabangga ko pa. Naglalakad si Lola Elena alas 8 ng gabi na pauwi na dapat. Dapat siguro madam dahil dito. Papunta na siya dito. Saan po ba banda? Doon Na-disgrasya. sa paglampas sa tapat ng LTO madam. So, ibig sabihin, pauwi po sana siya. Oo, Nung madam. mga panahon na yon, nung mga oras na yon. Oo madam, kasi nakatalikod eh. O ngayon, Tatay Ray, nangyari na yung aksidente. Ano po ba yung nakabangga? Anong klaseng truck po ang nakabangga kay Lola Elena? Ang may-ari madam, kagawad ng bayan ng Dasol. Malayo. Oo, Malayo. Tapos, yung truck niya, hiniram ng mga botante niya. opo, Dahil pupunta sila sana sa San Carlos, nabibili ng yung paglalagyan ng paninda, madam. opo. Tapos, Hindi na nakarating sa... San Carlos, San Carlos. dahil sa nangyari. Oo, madam. Dahil papasok lang sila dito sa highway. Nangyari na, nahagip nila si Lola Elena. O ngayon, sino ang sumagot sa ospital? Nasugod si Lola Elena sa ospital. Sinubukan nilang i-revive Hindi o na, isalba. Hindi na, madam. Kasi Talagang dito pa lang wala na. So, Wala. hindi na tinakbo ng ospital. tinakbo pa, madam. Pagdating doon, wala nang buhay. Wala na, madam. Tapos nilagay sa morgue. Oo, madam. May nagiging bill po kayo doon sa ospital? Wala, madam. Wala. So ngayon, anong arrangement nyo po o ariglo doon sa may-ari ng sasakyan na nakabangga doon kay Lola Elena? Madam, sinabi ko yung 150,000. Tatay, bakit hindi pwedeng mabawasan kahit konti lang? Sabi niya, tatay, dala-dala ko na ang pira. Siguro tatay itong 100,000. Sobra-sobra na yan. Sabi sa akin. Nakikiusap po sa inyo. Oo, madam. Nung nagpunta kami sa attorney, magpipirmahan kami, may dumating na balita Opo. na may nag-claim daw kay Elena. Sino po Pinsan daw niya. Kako, 30 taon na kami nagsasama, wala pang mga kamag-anak na nagpunta sa amin. may nag-claim po na kaanak o pinsan ni Lola Elena? Oo, pero hindi pala totoo, madam. Nagkamali yung mag-claim kasi yung bangkay na dadalhin kay Abara, wala pa sa Kwan Palasa. So namali lang. Oo, nagkamali lang. Nagkamali lang. Oo, madam. Oo. So ngayon, ibig sabihin, nakapagbigay na po yung may-ari ng truck. Nasa driver, madam, yung naka-aksidente kay Elena. Opo. Ngayon, ang sabi nung polis, bumalik ka dito tatay bukas at tatawagan namin yung driver. Pupunta dito kasi hindi pa namin ibinigay yung truck, sabi niya, madam. So hindi pa na-settle. Hindi pa kayo nag-settle o ibig ko sabihin, hindi pa nagbigyan ng pera sa inyo. Hindi pa, madam, kasi ang sabi ng polis, kung totoong pinsan ni Elena yon, mapapasama daw silang mga polis. Hindi bali tatay kasi tumawag yun sa amin si Abara na nagkamali pala ng sinabi sa amin.
taga Makati yung clinic-clean nila, pero wala pang bangkay dito. Sabi ng pulis. So, paano ngayon? Nasaan na po si Lola Elina, Tatay Ray? Dadalhin dito sa chapel sa San Vicente, madam. Hindi na po dadalhin sa kubo. Hindi na, madam. Dito na po sa chapel. Oo, madam, kasi ang sabi ko kay Kapitan, sa Cobo Cup, Walang ilaw. ang ilaw namin, Solar. Ay, di doon na lang sa simbahan sa sentro, sabi niya. Pumayag naman po. Oo, madam. So ngayon si Lola Elina nasa Puninaria pa po. Oo, madam. Nakalagay na po sa kabaong. Hindi pa, madam, kasi yung mga durog sa kanya dito, tumatagas daw yung basa. Dugo. O yung basa mo. Oo, kaya Yung gamot. patatapusin nila yung tumutulo sa kanya, pagkatapos ulitin nilang ibalsamo. Injikan ulit. Lagyan Oo, ulit ng gamot. Para Ibig sabihin tumutulo o lumalabas yung gamot pang balsama. Ibig sabihin nawakwak tong nadurog tong paa ni Lola Elina. Pati yung kamay. Nung binuksan ko sa ospital, madam, inalis ko yung kumot. Nakaganyan yung kamay niya, pero dito lumabas yung laman. Pati yung buto, mga buto niya. Makikita, madam, yung buto. Ito naman, bubuklatin ko, madam, na ganyan para makita ko. Lumabas din yung Buto. laman dito, makikita mo rin yung buto. Siyempre sa payat ni Lola Elina, tapos sa liit ng mga braso at binti niya. Tapos truck, anong klaseng truck po ba? 10-wheelers? Hindi, madam, mini dump truck, madam. Mini dump truck? Yung Diyos ko, maliit. parang elf, parang Oo, ganon. madam. O kundi, ang nun, ang laki nun. Kahit nga bisikleta lang o motorcycle ang makabunggo kay Lola Elina dahil sa mahina na siya at napakaliit niya, talagang wala. Yun. Ito na nga po, Tatay Ray, no, hindi naman tayo nagsisihan, disgrasya po yan. Oo, madam. Ito na nga yung lagi kong sinasabi o lagi kong binibilin kay Lola Elina, naririnig nyo naman kung anong mga sinasabi ko sa kanya, pati sa inyo, no, na lagi akong nangangamba, nagwo-worried, na yung tuwing labas ni Lola Elina, yung minsan nawawala siya ng ilang araw, tuwing labas niya na hindi nagpapaalam, tinatakasan kayo, then natatakot ako dahil kalsada po yung dinadaanan niya at malabo na yung mata niya, malabo na yung, mahina na yung pandinig niya, no, mahina na. Natatakot ako, baka sabi ko nga, baka merong dadaang malaking sasakyan, siyempre pag nahanginan yun, no, kayang-kaya nga siyang itulak. Tulak ng Di ba? hangin. Ng hangin sa malalaking truck. Yun lagi kong iniisip, baka mabundol dyan, masagasaan dyan. So ito na nga po, Tatay Ray, nangyari na nga po. Yung mga sinasabi ko noon, yung mga paalala ko po sa inyo at ni Lola Elina, nangyari na nga po. Hindi siya namatay sa katandaan o sa sakit niya kasi kahit papaano, kahit mahina si Lola Elina, nung dumating tayo sa buhay, nadugtungan ang buhay niya, humaba ang buhay niya, tapos okay naman kumain, nakikita nyo naman sa vlog namin, okay, kaya nga sabi ko, hindi ako worried kahit matagal akong hindi makapunta kay Tatay Ray o kay Lola Elina, hindi ako worried kasi hindi namang pabayang asawa si Tatay Ray. Kayang-kaya namang gumawa ng paraan, lahat ibibigay naman yan, lahat gagawin niya para hindi lang sila magutuman. At naintindihan naman din ni Tatay Ray, alam naman niya, nakikita at nanonood naman siya sa vlog natin. Minsan nga sinasabi niya, alam ko na kaya hindi nakapunta dito si Madam kasi nandoon sa Mindanao, nandoon sa Negros, nandoon sa kabundukan. Kabisado ni Tatay Ray. Nung nanood ako, madam, nasa Pampanga kayo. O, tama po. Yung mga pinagsisilungan ng mga ita at saka yung kubo, Opo. nanonood ako sa pagbuhat nila. Kay Ray, so ngayon po mga kabayan, no, ay antayin lang po namin dahil na-delay. Kanina pang umaga, dinala sa punerarya, tama po Tatay. Na-delay lang po yung injection. Although na-injectionan na, nalagyan na po ng gamot, na-injikan na, no?
nalagyan na po ng gamot. Ang problema po mga kabayan, yung gamot na nilagay sa katawan, lumabas dito kasi nga po warak yung braso, yung ano, no, dahil doon sa pinsala na pagkabangga. At inantay muna na siguro hihilom or tahiin siguro na something, may anong ilalagay lang ito mga kabayan, tapos saksakan nila ulit ng gamot, and then dadalhin dito sa chapel po mga kabayan. Dyan po ilalagak yung labi ni Lola Elina po mga kabayan. So ako kanina pa lang, kagabi pa lang, hindi ako nakatulog. Kahit may kausap akong mga sponsor mga kabayan kagabi, no, parang para akong lasing at tulala sa nangyari sa balita mga kabayan, no. At nire-relax ko lang, kinokontrol ko po yung aking sarili mga kabayan, no. Sabi ko relax at control lang, alamin natin yung buong katotohanan. Kasi nga si Tatay Ray, tama po ba, nagpautos po kayo na kontakin po kami Tatay Ray? Oo, Si Eric Oo, madam. Mendez. Yung Taga saan po yun? Kantina, madam. Dyan. Yung asawa niya, pamangkin ko, madam. So, nag-contact, nagpautos sa pamangkin si Tatay Ray po mga kabayan para makontak natin. Butin lang po mga kabayan. Nagbuting-ting ako ng mga, unti-unti ako nagre-reply sa mga messages natin. No? Marami, syempre, hindi natin lahat yan mabuksan lahat. Kung paano, kung nagkataon na nasa Pampanga po tayo dahil mahirap po ang signal doon, hindi ko po talaga malalaman. Malalaman ko lately na, no? Late na malaman ko pag uwi ko ng Pangasinan. Inaabot ako ng ilang araw doon mga kabayan eh. So nagkataon lang po na bago kami babalik, na siguro hindi tayo pinahintulutan ng Panginoong Diyos na makabalik ng Pampanga kasi nga merong masamang nangyari kay Lola Elina, kay pinigilan tayo ng ulan. No, dahil kung walang ulan mga kabayan, nandoon ako sa Pampanga ngayon, nandoon ako sa kabundukan ngayon, hindi ko ma-receive, no, yung message nila, ma-receive ko yung late na pag ako'y umuwi at bumaba ng bayan. So yun po yun. So ngayon, nasa punerarya pa rin at wala naman ng problema kasi lahat ng gastos ay sasagutin ng may-ari ng truck. So, yun yung 100,000 na hindi pa po naibibigay. No, tapos ilang araw po ibuburo Tatay Ray? Ang sabi ko, madam, kasi wala naman hinihintay na 3 o 4 na araw. Madam. Opo, 3 or 4 na araw iburol kasi ang mga kaanak ni Lola Elina sa Ilocos Norte. Ilocos Norte po ba? Madam, sa Lawag City. O, kumusta po? Na-inform na sila, nasabihan na po sila na ganun po ang nangyari kay Lola Elina? Hindi na, madam. Baka malaman nila, pupunta sila rito. Ako ang sisisiin nila. Kaya hindi ko na ipapaalam. Hindi nyo ipapaalam, baka mamaya lalo po kayong awayin. Ano kaya kung sabihin nyo lang po yung totoo? Alam naman din namin at alam nyo na si Lola Elina na hindi talaga mapipigilan. At minsan talagang bubuntalin pa kayo pag pinigilan nyo. Nakikita ko yon. At minsan hambalusin pa kayo ng baston pag pinipigilan nyo, pag sinasabihan nyo. Ngayon pag wala kayo sa bahay, pag nandoon kayo sa trabaho, umiiskap po na. Umaalis, tumatakas. So, hindi naman kayo masisisi niyan, Tatay Ray, kasi hindi nyo naman ginusto yung nangyari. Hindi nyo naman inutusan na pumunta ka doon para ganito, ganyan, ganyan. Aksidente po yun. Nangyari po yun. So, bahala po sila, Tatay Ray, kung pupunta sila or hindi. Basta, nakapagsabi po kayo sa kanila, sa mga kaanak na, nasa kanila na po yun, kung pupunta sila o hindi. Ang naisip ko, madam, hindi ko na ipapaalam sa kanila. Paano pag lalong hanapin sa inyo? Nasaan na? Kung madam, pag nailibing, di papakita ko na yung kamag-anak nila nailibing na. Lalos lang magtatampo sa inyo yung Tatay Ray. Kahit na magtampo, madam, wala akong magawa kako dahil nag-iisa ako. Kaya nung sinabi nung nakabangga sa kanya, nasagot niya lahat, ipinalibing ko na lang. Opo, pero sa akin na po Tatay Ray bilang isang anak, no? At yung decision nyo,
Mali. Mali. Pero, Tatay Ray, yung decision nyo mali, pero opinion nyo po yon. Ang sa akin lang po, bilang isang anak nyo po, advice lang, nasa inyo na po yon kung susundin nyo o makinig kayo sa akin o hindi. Mas mainam pa rin po na ipaalam nyo po sa mga kaanak nila na ganun po yung nangyari. Total, aksidente po yun, hindi po yung sinadya. Hindi lang naman po nangyari yung kay Lola Elena. Marami din pong pamilya na mas sahol pa sa nangyari dyan kay Lola Elena na aksidente na sinasabi sa mga kaanak. Ngayon po, kung nandito sila o pupunta sila dito, i-explain nyo po yung side nyo. Hindi ko po ginusto itong nangyari sa kapatid nyo, sa tiyahin nyo, sa kamag-anak nyo. Bagkos, sinasabihan ko yan na wag umalis pero umi-escape po siya kapag wala na ako sa bahay. Wala. Bakit natatakot po kayong ipaalam? Kung madam, ang isa pa, wala akong alam na pangtawag ko sa... Okay. So number 1 yon, alam ko po yon kasi matagal na panahon na wala kayong mga contact doon sa mga kaanak ni Elena. ni Nanay Elena, ni Lola Elena. Wala kayong mga contact noon kasi matagal na panahon na nandito na kayo nakatira. Oo, madam. 30 years na Oh, kami dito. baka pwede tayong manawagan. Wag na, madam. Ha? Kasi matatapang yung mga kamag-anak niya. O paano pag napanood tayo, malalaman din nila pupunta sila dito. Ay, kung madam, pag magpunta sila dito, hindi nila ako makikita, madam. Hindi kaya harap. Hindi ako harap, madam. May yung ano po ba, Tatay Ray, bukod doon sa natatakot kayo, bukod doon sa sisihin kayo, bukod doon sa hindi kayo harap, meron po ba kayong hindi pinagkaunawaan o may away o tampuhan sa pamilya ni Lola Elena? Ang masasabi ko, madam, na away, sumama sa akin na hindi nagpaalam doon sa pamilya niya. So natanong ko po, Tatay Ray, kasi ini-explain ko na sa inyo, no, yung magiging posibleng mangyari sa kaya posibleng hindi mangyari. Nakikita ko na ngayon yung anggulo, kaya naitanong ko po sa inyo kung bakit ayaw niyong ipaalam sa pamilya, kung bakit hindi kayo harap sa pamilya, kung bakit baka masisi kayo. Kasi mulat sa poll na naging kayo ni Lola Elena, hindi o walang unawaan dahil nga po si Lola Elena sumama sa inyo na hindi nagpaalam sa pamilya. Oo, madam. So hindi nyo po pinaalam doon sa pamilya ni Lola Elena na dadalhin nyo po dito. Hindi, madam. Hindi, kasi hindi naman ang minor de edad si Lola Elena nung nagsama kayo. Natural, hindi na magpaalam. Hindi nyo na ipaalam sa magulang kasi hindi na nga minor de edad si Lola Elena. Unless na lang kung may respeto, gagawin po yon. No, kailang siguro tutol sa inyo yung mga pamilya ni Lola Elena. Kaya siguro hindi na pinaalam o hindi na nagpaalam si Lola Elena na po, sasama po sa inyo. Ganun po siguro, Tatay Ray. Oo, madam. At saka si Elena noon, dahil mayroon silang bukid, ako ang nagpupuliglig, ako ang kung minsan nagbubunot ako sa puno. Sa mga lupain po nila ni Lola Elena. Oo, madam. Sa bukirin po nila. Naaawa din ako sa kanya dahil yung mga anak niya naglalasing. Ilan po ang anak ni Lola Elena? Bali, kwan, madam. Hindi lang ako nagsabi ng totoo sa inyo noon. Opo. Ang akala ko po ay walang anak. Oo, madam. Opo. Anim ang lalaki, isang babae. Yung panganay na lalaki, US Navy ba, madam. Pero 40 years na siya doon sa Amerika, wala nang Balita. balita. Okay. So, bagong version po mga kabayan. Ang pagkaalam ko po talaga ay nagkaroon ng asawa si Lola Elena, ang alam ko. Oo, madam. Pero namatay po ba? Namatay. Namatay, and then nagkatagpo sila ni Tatay Ray. No, binata naman si Tatay Ray, tama po ba? Binata naman si Tatay Ray, nagkita sila. Yun pala, nagkita sila kasi si Tatay Ray ang nagkukuliglig doon sa bukirin o taniman nila ni Lola Elena. No? At ngayon,
nagkatagpo sila. Ang akala ko po na hindi po nagkaanak si Lola Elena doon sa unang asawa, no? Kasi sila ni Tatay Ray walang anak. Ang akala ko po talaga, kasi yun naman po sabi ni Lola Elena at ni Tatay Ray na wala po silang anak. Yung pala, may anak na Sa unang asawa. may anak na 6. May anak na 6 sa unang asawa, si Lola Elena. So ngayon, Tatay Ray, lalo po kayo magkakaproblema, lalo na, kayo tinatanong ko po, lalo po kayo magkakaproblema o magtatampo sa inyo, hindi lang pala ang mga kaanak ngayon ni Lola Elena, no? Pati yung mga anak niya mismo na hindi nyo po mabalitaan sa nangyari ngayon sa kanya. Siyempre po, anak, kahit sabihin mo kung gaano kasama yung anak, gaano kasama yung magulang, pagdating sa mga ganitong panahon, talagang magkikita at magtitipon, pupuntahan at pupuntahan talaga. Tatay Ray, lalong-lalo na sinabi nyo, ang panganay na anak ni Lola Elena ay US Navy, nasa Amerika ngayon, na matagal na panahon na walang koneksyon. Wala na. Bakit nagtampo sila sa nanay nila dahil sumama sa inyo? Oo, madam. Ayan. Niwala nila yung koneksyon Wala na. dahil sumama sa inyo, dahil tutol sa inyo na kayo ang mapangasawa niya. So ilang taon na po sumatuta, Tatay Ray, na walang connection doon sa mga anak at mga kaanak ni Lola Elena? Yung tagal namin nagsama na dyan, 1998 or 2025 na yun. 1998 hanggang 2025, wala na pong connection. Wala nang kamag-anak na dumadalaw sa inyo, wala nang tawagan, walang kamustahan. Mula nung nagsama talaga kayo ay putol ang koneksyon. Okay mga kabayan, ako ginawa ko na yung explanation ko lahat, no? Ginawa ko na para kay Tatay Ray yung in-explain ko sa kanya kung paano. Kaya natanong ko siya, meron tayong nahalungkat ngayon kasi nga po, anong dahilan, anong cause, kung bakit. So, nakita na po natin yung anggulo kung bakit. Isa lang po, dahil doon sa unang pagsasama nila na malaking tutol dito kay Tatay Ray na ayaw siguro, no? Siguro nakita trabahador lang, kumbaga. Nagtatrabaho lang si Tatay Ray, tapos ikaw may-ari ng bukid. Trabahador lang, mapangasawa ng nanay mo, mapangasawa ng kapatid mo. So parang ganon, no? Hindi naman natin sinasabi na matapobre sila. Spekulasyon lang po natin yon. No, example lang yon. Example lang po natin yon. Hindi po natin sinabi na sila mismo, yun yung ano natin, yun yung utak natin o dahilan. Kumbaga, example lang natin yon. Kasi may mga ganun talaga nangyari na mahirap, kumbaga. Mahirap pagtagpuin yung mayaman sa mahirap. 'Di ba? May mga ganyan talaga. Hindi natin yan. Opinion nila, gusto nila yan. Hindi natin mapipigilan. Siguro, dahil ayaw ng mga kapatid ni Lola Elena or magulang ni Lola Elena or mga anak ni Lola Elena, kaya siguro ano na lang to sila, nagtana na lang, pumunta na lang sa malayong lugar, no? At bumuo sila ng sariling pamilya na hanggang ngayon na nagsama sila sa matagal na panahon na hindi alam kung nasaan na rin yung mga anak ni Lola Elena, kung buhay pa ba, kung kumpleto pa ba. Alam nyo po, Wala na kaming... hindi nyo alam kung ilan na lang ang natira sa mga anak ni Lola Elena. Hindi Kasi 80 plus, ilang taon na po si Lola Elena? 80 na. O 80. So mga ilang taon na kaya yung panganay ni Lola Elena ngayon? Kung hindi ako nagkakamali, senior na rin. Maring ganyan. Oh, senior na rin. Senior na rin kasi 80 na eh. Anong taon na ba nag-asawa si Lola Elena? Nasa 30s, 20s? Noong araw maaga mag-asawa. Siguro madam, mga 16 yan. O 16. O kung di 70. Nasa na ngayon, nasa more or less 65 or 70 years old yung panganay na anak ni Lola Elena. So halos lahat ngayon, yung 6 ay senior na. So hindi natin alam kung mga buhay pa. So yun yung Tatay Ray. So syempre, ganito na lang gagawin natin. Bahala na sila, basta tayo, no, sa nais po, no, sa hindi pa po nakakaalam, kaya lahat, mga anak, kaanak, lahat, kamag-anak, wala na po si Lola Elena. No? Ngayon, kung alam nyo man kung saan puntahan si Lola Elena, pumunta kayo dito, sige, bahala kayo. Basta,
napaalam lang, nasabi na wala na po si Lola Elena. June 3 pa lang po, nasagasaan, nabangga, no, nabangga ng truck at ibuburol. Baka mamaya darating yung kanyang labi dyan sa chapel, no, kasi nasa punerarya pa. O ganun na lang, tatay. At least kahit papaano, no, kumbaga may edad na rin yung mga yun. Siguro sa tingin ko, Tatay Ray, walang ni isa na sisihin ka o walang ni isa na pamilya siguro na awayin ka. Siguro nasa isip mo lang yon dahil sa nangyari noon, pero may mga edad na eh. Sa tagal na ng panahon eh. Siguro nabuksan na rin nila yung mga isip nila na okay, sila talaga. Total, hindi naman talaga niya pinabayaan. Nagsama naman talaga sila ng habang buhay. Kailang ang nangyari ngayon ay nasagasaan or nabangga dahil hindi mo naman din yun kagustuhan, Tatay Ray. Oo, madam, pinipigilan ko. Opo, alam ko po yung Tatay Ray. Kahit pinipigilan yun na nandyan ako, pinapalo ka ng baston niya. Aalis na, wala siyang pera. Sandali lang kako, kunin mo itong 200 para may pumasahe ka. So ano ngayon, Tatay Ray? Anong pakiramdam nyo po ngayon, Tatay Ray? Na siyempre, nandoon na nga tayo, nasaksihan ko naman, ang tagal-tagal na rin natin nagkakilala, hindi lang magkakilala, tinuturing na rin namin kayong parang mga magulang na, no? Alam ko na alagain na si Lola Elena, kumbaga senyorita siya. Talagang ginagawa yung senyorita si Lola Elena. Oh. Lahat ginagawa nyo, kahit anong pagod nyo sa bukid, ipagluto nyo pa, ipagsandok nyo pa, subuan nyo pa, ipaghimay nyo pa, lahat. Nakikita ko po yun. Pinapaliguan ko pa nga. Ako ang bibili ng gamot niya, bumibili ako ng tubig, nga yung dito sa mineral water Opo. na doon. Dahil mayroong 2 galon din doon eh. Yun ang isinasakada ko. Opo. Sabi ko sa kanya, huwag kang iinom dyan sa gripo, baka yan ang nakakabigay sa iyo ng Sakit sa tiyan. Oo, madam. Oo, ang sagot, oo. Pero pag hindi ko nakikita, dahil yung nag-i-stack ako, madam, doon sa pitching ng tubig sa gripo. Pag magising ako sa gabi, pinagmumulong ko yun. Makita ko umiinom dito. So ayan po mga kabayan, di ba? Nakita naman natin kung gaano kamahal ni Tatay Ray si Lola Elena, di ba? Lahat yung ginagawa ni Tatay Ray. Kaya para sa akin, no, kung naging tutol man sa kay Tatay Ray yung mga kaanak o mga anak, hindi naman talaga natin masisiyan, talagang ganyan sa umpisa lang. Pero sa katagalan tatanggap din yun, no? At sa akin lang, hindi naman din pinabayaan ni Tatay Ray. Kumbaga, naging hindi maganda yung kanilang relasyon ng mga anak or mga kaanak dahil naging sila ni Tatay Ray at ni Lola Elena. Pero sa akin po, sa matagal na rin na panahon na kilala ko sila, nakakasama ko sila, no, hindi pinabayaan ni Tatay Ray si Lola Elena. Talagang minahal niya. Kumbaga, hindi nagkamali si Lola Elena na mapunta sa ibang lalaki. Kasi, halimbawa na lang po mga kabayan, kung ibang lalaki ang napuntahan ni Lola Elena, na matapang si Lola Elena, nang bubuntal yon. Pag hindi masunod yung gusto niya, magagalit dito, pinapagalitan. To, ito mapasensyoso. No, hindi pinapatulan. Iniintindi ni Tatay Ray lahat. O, di ba? Tapos, hindi kakayanin ng isang lalaki yung mga kabayan kung hindi mo mahal yung isang tao kapag ganyan yung ugali ng iyong misis. Diba? Kung mahina at maiksi ang pasensya ni Tatay Ray, matagal na panahon na iniwan si Lola Elena. Lalo na wala silang anak. Pwedeng gawin ni Tatay Ray yun. Kailang, syempre,
bukod doon sa mapapasensyoso, bukod doon, unawa ni Tatay, talagang minahal ng lubos ni Tatay si Lola Elena. Nakita naman talaga natin yon, natin mga viewers at ako mismo na nakasaksi na mula noong nakilala natin sila doon hanggat nalipat sila dito, nabigyan natin ng bahay, sa pagkain, pag-iigib, walang ginagawa. Si Tatay Ray magtrabaho, si Tatay Ray mag-igib, si Tatay Ray sibak ng kahoy, si Tatay Ray magluto, si Tatay Ray maghain, si Tatay Ray magsandok, si Tatay Ray magsubo, si Tatay Ray maglaba, si Tatay Ray mag-igib, si Tatay Ray maglinis ng bahay, si Tatay Ray maghimay ng pagkain niya para lang hindi mabikig in everything. Kumbaga, lagi kong sinasabi, in short, senyorita si Lola Elena sa kamay ni Tatay Ray, no? Hindi mo makita na mautusan ito na, oh, Elena, maghugas ka ng pinggan, Elena, mag-ano ka, Elena, mag-ano ka, in everything. Wala, hindi mo maririnig yun. Alagang-alaga ni Tatay Ray yun. Kaya swerte si Lola Elena na napunta sa mga kamay ni Tatay Ray kasi hindi niya pinabayan hanggang ito na nga ang nangyari na hindi na makagustuhan ni Tatay Ray yun. Napagbuhatan niyo ba si Lola Elena ng kamay? Buhat nung nagsama kayo, Tatay Ray? Wala. Hindi nga makakibo pag inambahan to Lola Elena eh. Minsan maluluhan na lang yung mata ni Tatay Ray. Wala. Pakinggan na lang yung mga salita ni Lola Elena. Talikuran na lang ni Tatay Ray, mga kabay, hindi niya pinapansin. Kaya ang lawak ng pasensya at unawa ni Tatay Ray doon sa kay Lola Elena. So yan lang. Ganun pa man, Tatay Ray. Siyempre, masakit sa una. Kahit nga ako eh. Pero pinipigilan ko lang yung emosyon ko, pinipigilan ko yung sarili ko. No? Masakit lang sa una. Dahil ganun pa man, kahit ganyan si Lola Elena, ay alam ko kung gaano mo kamahal, mamimiss mo talaga yung kulit niya, no? Kasi may pagkakulit na, no, yung pangungulit niya sa iyo, pero malambing din. 'Di ba po, Tatay Ray? Malambing. Ano bang mga lambing na mamimiss mo kay Lola Elena, Tatay Ray? Yung madam, kagaya nung maraming bunga ng mangga, madam. Opo. Ang sabi niya, Lakay, tawagin mo sila, madam. Magre-regalo tayo ng mangga. Kako, hindi pwedeng pagtawag yung cellphone ko, kako, dahil hindi ako nag-urod, nagdadals lang ako, kako. Sana nandito sila, sabi. Kumbaga, ano ba yun, napaiyak tuloy ako. Kumbaga, naiisip pa rin niya, Tatay Ray, yung kami. Oo, madam. Ganun po kasi si Lola Elena. Sabi ko nga pigilan ko yung emotion ko pero hindi ko talaga napigilan. Ganyan si Lola Elena kasi kung anong may bunga dyan sa mga pananim ni Tatay Ray, lagi talaga yung sinasabi ng utusan to na kontakin kami. No, mapatalong man dyan, mapamangga, kung anong meron dyan mga kabayan. Talaga nag-uutos yung matanda. Yun nga lang, yung distance mga kabayan dahil sa layo ng ating misyon araw-araw. Dahil sabi ko nga noon na hindi pa tayo nakaranas ng disgrasya mga kabayan, ginagawa namin yun kahit hindi na kami natutulog, kahit halos dyan na lang mga kabayan sa sasakyan yung aking tulugan mga kabayan para lang mapuntahan yung mga malalayong lugar. Pero buhat ng disgrasya mga kabayan, naging lesson learned na rin po sa amin yung nangyari noon, kaya iniiwasan po namin yung pagbiyahe ng sagad-sagad. Sobrang layo po mga kabayan, kahit nga magagaling kami sa Rosales to Alaminos, more or less nasa 4 hours, lalo na pag magagaling po kami doon mga kabayan. Sabi ko nga kung malapit lang sila, no, si Lola Elena, alam nyo naman pag nandyan ako, halos ayaw akong pauwiin, halos ayaw akong bitawan. Hindi pa ako nakauwi, tinatanong niya na kaagad kung kailan kami babalik. Ganun pa man, katulad noon, mamimiss ni Tatay Ray, kapag mayroong mga bunga yung mga pananim, kung ano nandyan sa harapan ng bahay, pinatatawagan ako or
naiisip ako. O kahit mamanulong mga pananim, mga kabayan, tinatanong ako kung saan ako, bakit hindi ako nagapunta. Pero pinapaliwanag ko naman po yung kay Tatay Ray. Si Tatay Ray, naintindihan po niya yon. No, alam po ni Tatay Ray yon. Kaya lang, syempre, si Lola Elena, may edad na, no, ganun talaga, medyo nag-uulyanin na, no, makulit, pero kahit nag-uulyanin na po mga kabayan pagdating sa amin, lalo na sa akin, hindi ako nakakalimutan. Talagang lagi niya akong tinatanong, no, kinukumusta o inuutos kontakin kami. So ayan, no, sabi ko nga hindi ako iyak mga kabayan kasi kinukontrol ko yung emotion ko. At ang gagawin siguro natin ngayon, Tatay Ray, paano yun? Antayin natin? Uuwi pa sana ako, madam, kasi susuka ko yung bagong panganak na alaga kong baka. May alaga na po kayong baka. Oo, madam. Kumusta po pala yung palayan nyo? Nakasabog na kami, madam. Kumusta yung unang harvest? Okay naman. Oo, madam. Tapos ngayon nakasikan ano na kayo? Hindi kami nag-seeking crop noon, madam. Yung isang beses lang sa isang taon kasi walang patubig. Opo. So ngayon, may ulit panibago na naman, nagsabog na po kayo. Oo, madam. Malalaki na, madam. O, di ba? Hindi ako nagkakamali mga kabayan. Ganyan po si Tatay Ray. So meron siyang sinasaka din. Malaki din po ang sinasaka ni Tatay Ray. Hindi sila maubusan pagdating sa pagkain mga kabayan. No? Hindi ako mag-aalala. Kaya lagi ko sinasabi, Tatay Ray, pag wala ako, alam mo na. Pero pag kaya, nandito ako. Pag hindi kaya, alam mo na nasa malayo ako. Kaya naintindihan ni Tatay Ray yun. So ngayon, uwi po sana kayo kasi ngayon may alaga na naman po kayong baka. Oo, madam. Wow. O, di ba? Bagong panganak nung dos. Yun nandyan sa tabi? Oo, madam. Oh, o di ba? Nakatali Yung daw kanina, opo, yung kanina nakita mga kabayan, baka po pala yun alaga ni Tatay Ray na bagong panganak. So ibig sabihin may baka na po kayo ngayon kasi pag nag-alaga, unang anak sa inyo. Oo, madam. Wow. Yung nandun sa bahay na sira, alaga ko pa yun, madam. Yung malaki. Inaalagaan nyo na naman. Oo, madam. Di ba ganun po kasi pag si Tatay Ray, wala nga akong magiging problema dito kahit hindi ko puntahan. No, shelter lang po talaga ang kailangan nila at that time. At syempre, yung mga punta-punta natin dito na kahit paano malaking tulong sa kanila yung ayuda mga kabayan sa pag-araw-araw nila kasi dalawa lang naman sila kumakain. Yung isang kalahating kaba na bigas, matagal po sa kanila yon, matagal po yon maubos. Okay, sige po Tatay Ray. Hindi naman po natin pwedeng punta sa punerarya ngayon, di ba? Oo, madam. Kasi nasa loob naman, hindi rin natin makikita. Oo, madam. Kung kayo, madam, kung hintayin ninyo dito sa chapel. Opo, mag-aantay na lang po kami sa chapel. Oo, madam. Sa chapel na lang po kami mag-aantay dyan. Siguro mamaya-maya o bago didilim, ay nandyan na rin po sa chapel. Oo, madam. O sige po. Tapos kayo, ayusin nyo muna yung ano nyo, yung baka. Baka, isasara ko yung mga pintuan nyo, madam. Sige po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.